For today's video mga kasolid, dadalhin ko muna kayo sa kasaysayan. Nandito tayo ngayon sa Las Casas, Filipinas de Acuzar na matatagpuan sa Bagac, Bataan. Ito yung entrance nila at kami ay pupunta dito sa mga lumang bahay. At ito naman yung kanang reception area at ipapakita nila sa atin dito yung kabuuang mapa ng buong Las Casas, Filipinas de Acuzar. At pag akyat sa taas, dahil dito naman talaga ang registration, ito yung makikita natin. Mapapansin natin sa mga sahig pa lang at pati yung mga nagwawalis dito ay talagang sila po ay naka-uniforme ng mga makaluma. Ang ganda ng sahig dito, hardwood talagang ginagamit nila. Makikita natin dito sa bandang kanan yung registration at mayroon sila ditong mga design na pang makaluma talaga. Dito naman dinidiscuss sa amin ang day tour dahil ang day tour natin ay nagkakalaga po ng 2,500 per person, including na po ang lunch. So dinidiscuss sa amin saan mag-start and then kung saan mag-lunch at saan mga lugar na iikutan. At eto naman yung sa veranda sa may bandang taas. Makikita na natin dito mga kasolid na napakaganda talagang solid tingnan yung mga bahay dito, mga luma, no? So yung mga bahay na yan ay nanggagaling pa yan sa iba-ibang dako ng Pilipinas na kung saan nilagay nila dito upang ma-preserve ang mga bahay na yan dahil ito po ay may kinalaman din sa kasaysayan, lalo't higit sa lahat sa mga panahon ng mga Espanyol. At ito, yung ating nakikita ngayon ay tayo nakaharap sa sunset. At ito naman yung kanilang makalumang silya, no? Napakaganda, pang dalawahan yan, kaya lang nagtatalikuran. Ito yung makikita natin doon sa may registration area. At ngayon naman, tayo naman ay bumaba dito sa gawing ilalim, syempre, at dito natin makikita ang mga bangka nila o kung tawagin nila ay balsa. Kung gusto mag-ikot-ikot dyan gamit ang mga balsa, so pwede ho yan. At mayroon din silang duyan dito sa bandang gilid habang naghihintay sa aming sasakyan ng jeep. At nung dumating na, kami na sumakay, kasama ko dito ang mag-asawang si Ma'am Jen at si Sir Keith. They're very generous dahil sila po ang sponsor sa akin ngayon. Solid talaga. At dito sa bandang kanan naman natin, dito matatagpuan natin yung nuclear power plant. Pero hindi na yun nag-ooperate dahil nga ay in-stop ito dahil sa kontrobersya, no? So itong view na to ay ito yung sunset area at napakalakas ng hangin dito dahil naman ay tabing dagat, no? Yung kanilang kalsada dito ay talagang kinuha nila sa sinaunang panahon na hindi pa simentado. At ito naman ang tulay na replika ito ng Binondo Bridge, no? At makikita natin dyan yung mga yate ni Mr. Acuzar at yan yung future na maging yacht club ng Las Casas. At ngayon naman ay mayroon silang play dito na gagawin, ating pakinggan ang napakagandang kwento ng nakaraan. At ito ay kayang patawarin ng simbahang Katolika. Subalit hindi riyan nagtatapos ang ating mga gawain. Mayroon ba rin kayo mga kailangan gawin? Una, magsipagbalik sa simbahan. Magsisi sa inyong mga kasalanan. Nakabababa. At higit sa lahat mga Indio, higit sa lahat, magsipagbigay sa simbahan. Ang tawag niyan, indulhensya. Senyor, kung sakasakaling dumating ang taktang araw ng ating paghukom, nanaisip mo kaya na ikaw ay sunduin at makapiling ang ating idolo na si San Pedro. Siyempre, siyempre, naturalmente, sino sa atin ang hindi gusto makapiling ang ating idolo na si San Pedro sa taktang araw ng ating paghukom? Mapalad! Mapalad ang lalaking ito. Hindi kagaya mo. Indio!
death of Jose Rizal came right after a kangaroo trial convicted him on all 3 charges of rebellion, sedition, and conspiracy. He was guided to his cell in Fort Santiago, where he spent his last 24 hours right after the conviction. It was at 6 a.m. of December 29, 1896, when Captain Rafael Dominguez read Jose Rizal's death sentence and declared that he will be shot at 7 a.m. of the next day in Bagong Bayan. At 8 p.m. of the same day, Jose Rizal had his last supper. He heard a mass at 3 in the morning of December 30, 1896, had confession before taking the Holy Communion, took his last breakfast at 5:30 a.m., and even had the time to write 2 letters, one for his family, while the other letter was for his brother Pasiano. This was also the time when his wife, Josephine Bracken, and his sister Josefa arrived and bade farewell to Rizal. A day before his execution, Dr. Jose Rizal was visited by his mother, Teodora Alonso, sisters Lucia, Josefa, Trinidad, Maria, and Narcisa, and 2 nephews. Rizal told Trinidad that there was something in the small alcohol stove that was given to Narcisa by the guard when they were about to board their carriage in the courtyard. At home, the Rizal ladies recovered a folded paper from the stove. On it was written an unsigned, untitled, and undated poem of 14 5-line stanzas. Published it in the first issue of La Independencia on September 25, 1898. Tatabunan ng lupang malimit. Bayaan mong ako'y malasin ang buwan sa liwanag ng hilaw at malamlam. Bayaang ihatid sa aking liwayway ang banaag niyang dagling na paparang. Bayaang humalik ang simoy ng hangin. Bayaang sabuning masaya't awitin ng darabong ibon sa kurus ng libing ang buhay payapang ikinaaliw. Bayaang ang araw na lubang manigas, pawing ng daan, pawing pawang ulan, maging panginuring sa langit umakyat, at ang aking daing ay mapakilangka. Bayaang ang aking maagang paghanap, itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ang dasal, ako'y sanang idalangin mo. Idalangin mo rin ang di nagkapalag na nangamatay na't yaong naghahirap sa daming pasakit at ang lumalanghap naming mga ina ng luhang masaklat. Idalangin 10 ng bawat Manila at nakapipilit na tikip ng dusa. Idalangin mo rin ikay lubos na sa daming lalong binabatan. Kung nababalot na ang mga libing ay nasasap na ipiling at nabiyawin mo lang daw. Wala nang tanong kundi paong tayo. Umamag ang balayan ng pagkakatahimik. Kung pinaganan mo ang walang bihin at mapapakinggan ang tinig marami ng isang salteryo, tuloy ako rin ginawin ang aking ang ibig ko sa panagda, wala ng turo sa katawang nagdagda. Sa nagbubuki ito kaya yung halip-halita sa natin. Rizal was told to stand on a grassy lawn between 2 lampposts in the Bagong Bayan field, looking towards the Manila Bay. He requested the firing squad commander to shoot him facing the firing squad, but was ordered to turn his back against the squad of Filipino soldiers of the Spanish Army. A backup force of regular Spanish Army troops were on standby to shoot the executioners should they fail to obey the orders of the commander. Jose Rizal's execution was carried out when the command Fuego was heard, and Rizal made an effort to face the firing squad, but his bullet-riddled body turned to the right and his face directed to the morning sun. Rizal exactly died at 7:03 a.m., and his last words before he died were those said by Jesus Christ, "Consumatum est,"
which means it is finished. Pagmasdan ang munting papel na ito, ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Panahon na upang wakasan. Para sa kalayaan! Sabay-sabay nating punitin ang ating mga sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang kataas-taasan! Kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan! Mabuhay ang Pilipinas! Makiisipin ka naman! Samantina ng kaway! Kung meron tayong nasabing mahal, ay hindi na natin kailangan pa ng kaway. Walang nakakala sa batas! Kahit ang presidente! Negosyo, kalayaan! Bayan ang sarili! Mamili ka! Ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili. Iwalay at kalas na kalas sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, nasa harap ninyo ang watawat na iwawagayway sa harap nitong kapulungan. At nanunumpa naman tayong lahat ng buong daigdig. Ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-ulang patak ng ating dugo. Mga minamahal kong kababayan, tayong lahat ngayon ay magsitayo at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang ilang bayan! Mabuhay ang Pilipinas! At sa unang pagkakataon, dito ko naranasan na parang nandun ako mismo sa panahon kung saan nakamit natin ang kalayaan sa ating lupang sinilangan. At pagkatapos noon ay aming pinuntahan ang replika ng isa sa pinakalumang simbahan ng Bataan, ang St. Dominic Parish Church. So ngayon, ito sa loob, pinuntahan na namin. Maganda rin yung pagkagawa nila kahit replika lang. At marami na rin nagpapakasal dito mismo sa loob ng simbahang ito. At sinimulan na nga naming mag-ikot-ikot sa mga lumang bahay. When Jose Alberto Alonso found out the relationship between his wife and the captain, so what he did, he imprisoned her in one of the rooms in this house. At inakit na nga namin itong lumang bahay ni Jose Alberto na paboritong tiyuhin ni Jose Rizal. At ang bahay na ito ay nanggagaling pa sa Binyan, Laguna at nilipat nila dito. At ito naman ang original na ceiling. At pakinggan pa natin ang sinasabi dito ng tour guide. So these are the pictures of the previous owners of this house, and let's start to the only man in the picture, and he's Jose Alberto Alonso, the fourth generation who owned this full house, and is actually the great uncle of Dr. Jose Rizal, who taught him the sports fencing. This bed that you can see here, actually this is the only original furniture of the house. When they found this old house in the original location of it in Binyan, Laguna, they also saw the bed inside the house. That's why they also decided to transfer the bed here. Okay, so right now it is belong to the antique collection of Mr. Acozar. Ito nga pala yung bulada sa mga sinaunang bahay. Ang purpose nito
ay daanan ng mga alipin sa gigilid. The person who designed this house was Felix Rojas E. Arroyo, the first Filipino who practiced architecture here in the Philippines. And as you can see, at the wall of this house, first director of this school was also the owner of the house. And some of our national artists here in the Philippines, like Carlos Botong Francisco, Guillermo Tolentino, and Fernando Amorsolo, were actually the product of this school. And right now, we're going to visit the house. Ito ang kauna-unahang UP Fine Arts ng Pilipinas at makikita natin dito ang pinakamahal na mga koleksyon. Nasa 8 million, mayroong 7 million, mayroong ito 6 million. Kaya kung mahilig ka mga koleksyon, ito ang bagay sa'yo. At nag-proceed na agad kami sa Casa Lubao kung saan ito ang pinakalumang bahay din sa Lubao, Pampanga. At ito din ay nagiging tirahan ng mga Amerikano noong araw. At nag-ready na kami para sumakay naman sa balsa. Chinese. I think Japanese, no? At pagkatapos namin mag-ikot sa balsa, binaba naman kami dito sa parte ng mga bahay na luma nagmula sa Batangas City. Ito ang lumang bahay na nagmula sa San Juan, Batangas na pagmamayari ito ni Don Yohelio Magtibay at ni Doña Rufina Mercado. 95% original ang bahay na ito na inilipat nila nagmula sa San Juan, Batangas patungo dito sa Las Casas, Filipinas de Aguzar ng Bagak, Bataan. Ito pagpasok natin, ito yung kwarto ng kanilang anak at makikita natin dito na pati yung bed, pati yung pangalan ay nandyan pa rin nakaukit. At ang bahay na ito pwede namang rentahan kasi open ito ngayon na paparentahan nila sa isang gabi na nagkakahalaga lamang ng 265,000 kung hindi ako nagkakamali. At ito mapapansin natin na mayroon ditong malaking upuan. Ito po ay ginagawang paanak anong araw. At pagkatapos naming mag-ikot ay panahon na ng tanghalian at dito sa Hotel de Oriente na built noong 1889 ay isa sa pinaka-luxury na hotel dito sa Manila at itong Hotel de Oriente ngayon dito sa Las Casas ay isang replika lamang ito. At dito gaganapin ang lunch kaya dito muna kami kumain at pagkatapos na naman kumain nag-iikot na naman kami. Makikita natin dito ang mga sinaunang tren na talaga namang ini-enjoy din ng mga turista na pwedeng sakyan. At ngayon, subukan naman naming mag-ikot sakay sa kalesa na ito. At patuloy na kami nag-iikot sa mga lumang kabahayan tulad ng bahay na ito ay Casa Cagayan ang tawag dyan. Nagmumula yan sa Cagayan Province. At itong bahay na ito pwede ring rentahan sa nagkakahalagang 169,000 per night. At ito ang Casa Unisan na nagmumula naman sa Unisan, Quezon. Napakaraming tauhan dito sa Las Casas dahil kailangan pong mapanatili ang kalinisan at mapipreserve talaga ang mga lumang bahay na ito. Dahil nasa 63 houses po sa ngayon ang mga bahay na nandito ngayon. At ongoing pa rin yung kanilang paglalagay. Ito naman ang Casa Tondo kung saan ay isa sa mga pinakalumang bahay na nagmumula sa Tondo, Manila. At open din po yan sa mga gusto mag-rent overnight. Pwede yan, ang mga lumang bahay na yan. Medyo may kamahalan nga lang, kaya lang ang binabayaran natin dyan is yung feeling, no? Yung historical background ng bahay na yan mismo. At ito naman yung replika ng Casa Binyan na nagmumula sa Binyan, Laguna sa tiyuhin ni Jose Rizal. At yung dalawang bahay naman yan ay galing yan sa Mindanao, yung mga bahay ng mga Maranao. And after namin mag-ikot ay it's time to go home na. Nakakatuwa na may ganitong klaseng pasyalan sa ating bansa, lalo sa panahon natin ngayon na mabilis ang pagbabago at upang maranasan ng mga bagong henerasyon ang mga sinaunang disenyo ng bahay at ang bawat bahay na nakatayo sa lugar na ito ay pinag-aralan at pinaghirapan upang mailipat rito sa wastong disenyo at pagkakatayo nito at ang bawat bahay na naririto
ay may kanya-kanyang kwento ng mga sinaunang tao na may mahalaga ring ginampanan sa ating kasaysayan. Pinapaalala rin sa atin sa lugar na ito ang ating kultura at ang pagsasadula ng mga mahahalagang ganap sa kasaysayan upang higit na maunawaan natin ang kahalagahan ng nakaraan upang makamtan natin ang kalayaan at kasaganaan sa kasalukuyan. Mabuhay ang bansang Pilipinas at mabuhay ang Las Casas Filipinas de Acuzar. At maraming salamat po sa inyong panonood at sana nawa ay kayo naman po ang makapasyal dito. God bless! Bye!